Sa harap ng kumpanya, nagkakainan ng boss at ang kanyang mga kasama. Boss, baka pwedeng makahingi ng konting pagkain. Ilang araw na kasi akong hindi kumakain. Taong may kapansanan ka ba? O may sakit ka ba o nasugatan? Umiling ang lalaki. Wala naman pala, bakit ka nang hihingi ng tinapay? Hay nako, eto ang basahan. Punasan mo ang kotse ko. Hayun yung kotse ko. Brother Giyang, ang dami naman ng tinapay na binili ko. Bibigyan ko siya ng isa. Binibiro ka lang ng boss. Akin na yung basahan. Eto yung tinapay. Jay, sino nagsabi nagloloko ko ha? Seryoso ko. Kinuha na lang ng lalaki ang basahan. Maasa siya na pagkalinis niya ng kotse ay bibigyan siya ng tinapay. Bibigyan kita ng 10 minuto para linisan mo yung kotse. Sekretary, pasuyo na lang yung pagkain ko sa office. Doon na lang ako kakain. Loob ng opisina, minamasdan ng sekretary ang pulubi. Mr. Lin, kawawa naman po yung pulubi. Ilang araw na daw di kumakain. Gusto mo bang palabasin na wala akong awang tao ha? Ayokong explain ang sarili ko sa'yo. Boss, tutulungan ko na lang po siya maglinis ng kotse. Pag tinulungan mo siya, hindi ko siya bibigyan ng tinapay. Ang nagawa ang sekretarya at ang kaibigan nito. Seryoso ang boss na patapusin doon sa pulubi ang paglilinis ng kotse. Wala nga ba siyang awa? O ano nga kaya ang kanyang layunin kung bakit niya ito ginagawa? Mainit man ang sikat ng araw, desidido ang lalaking tapusin ang nililinis niyang kotse. Pinagbuti niya ang pagpunas ng mga alikabok hanggang sa gulong nito. Maayos ang paglinis mo ng kotse ko. Natutuwa ako sa trabaho mo. Eto ang kabayaran sa trabaho mo. Nag-aatubiling kuhanin ng lalaki ang pera. Ang isang tinapay ay 2 yuan. 10 yuan to. Bumili ka ng kaya mong ubusin. Kuya, bayad yan sa trabaho mo, kaya kuhanin mo. Bumili ka ng tinapay mo doon. Pagtawid may restaurant doon. Patitig lang ang lalaki, sabay yung mukod ito, tanda ng pasasalamat. Ay, ang dungis mo. Teka lang kuya. Sa likod ng sasakyan ng boss, may kinuha itong paper bag na may laman na damit niya. Kuya, may bathroom doon. Pwede ka maligo at magpalit ka ng damit. Bigay ko sa'yo yan. Tahimik lamang itong tinanggap ng lalaki. Tumungo sa direksyon kung saan malapit yung bathroom. Brother Giyang, ayos ka talaga. Ngayon naiintindihan mo na. Yes, tinuturuan mo siya ng value of hard work. Dahan-dahan, baka mabulunan ka. Ito yung tubig ko. Pagkaabot ng boss, dali-dali ininom ito ng lalaki. Halatang uhaw na uhaw talaga to. Boss, salamat po ha. Huwag kang magpasalamat kasi pinagpaguran mo yan. Sa nadinig niya sa boss, may isang pwersang sumibol sa lalaki. Muli itong yumukod, tanda ng pasasalamat. Walang anuman kuya, bibigyan kita ng 500. Advance payment yan para sa paglilinis mo ng kotse ko. Okay ba yan? Sipagan mo lang kuya. Good luck. Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na maglinis ng mga kotse dito ha? Umalis ka, alis! Boss, tingnan mo tong lalaki oh. Rumarakit dito. Naglilinis ng mga kotse. Pwede pa bang magpalinis? Magpapalinis din ako. Ikaw na bahala sa kotse ko kuya ha. Sige. Okay po boss. Brother Gia ang nagsabing maglinis siya ng kotse dito. Hayaan mo lang siya. Ayos yun ah. Sa paglipas ng araw, dumami ng dumami ang customer ng lalaking to dahil mahusay ang kanyang ginagawang paglilinis. Kuya, palinis din po ng kotse ko ah, pagkatapos po niyan. Eto po yung bayad ko. Salamat po boss. Ang tagal nating hindi nakita pare. Nakakatuwa naman may naglilinis na ng kotse dito. Pwede nang hindi pumunta sa car wash. Oo, masipag yan si kuya. Tara na, pasok tayo. Araw-araw, pumapasok doon yung lalaki para maglinis ng sasakyan. Kuya, tubig. Nako, salamat miss. Naging kaibigan at kilala na siya ng mga taong pumapasok doon sa kumpanya. Boss, okay na yan. Huwag mo na akong bayaran. Salamat sa pag-encourage mo sa akin. Ngayon naiintindihan ko ang value of labor. Karoon ako ng dignidad sa aking sarili. Salamat talaga, boss. Good luck sa'yo, kuya. Good luck sa bagong tatahakin mong buhay. Alam ang lalaki mag-a-apply na ng bagong trabaho. Boss, ngayon po yung dating ni Manager Han. Totoo po kaya yon na mag-i-invest siya sa atin? Malalaman na lang natin yan. Mahirap ang business ngayon sa jewelry. Mahina ang kita natin ngayon, kaya imposible. Baka hindi siya mag-invest sa atin. Mr. Lin, magandang araw po. Magandang araw. Dala ko po itong kontrata para sa pag-i-invest po sa company nyo. 20 million po. Paki-check na lang po, sir. Secretary, tama ba talaga itong nakikita ko? Tama po talaga. Yan po ang instruction ni Manager Han sa akin. Sinusunod ko lang po ang utos niya. Pa nakikitang boss mo. Napala sir, on the way na po si boss dito. Personal ka po niyang pupuntahan, sir.
Mr. Lin, kumusta? Long time no see. Teka, manager. Teka, ikaw yung... Siya yung car wash boy. Tama. Boss Lin, kumusta ka na? Yung pulubing tagalinis yun ng kotse. Halos 1 taon din yon. Pinalad ako sa buhay, sir, at salamat sa mga turo mo sa akin. Hinintay ko talaga ang mga araw na muli kitang makita, sir, para pasalamatan. It is an honor to be your business partner. Maraming salamat sa investment. Boss Lin, ang investment ko ay may interest. Ano kayang interest ang gusto ng manager? Siyempre naman may interest, manager. Magkano yon? 1 million ba? 1 bottle of mineral water. Boss Lin, dati ikaw ang palagi nag-aabot sa akin ito. Balik sa alaala ang nakaraan, kung saan palaging binibigyan ni Boss Lin ng 1 bote ng mineral water ang lalaking to. Ang sekretarya ni Boss Lin ay mabait sa kanya. Halos 1 taong pagkatrabaho ng lalaking to, nabuo ang kanyang integrity at tiwala sa sarili. Para sa tagumpay ng ating negosyo, ako ang iyong bagong business partner.